Sa farming business, masasabi ko sa inyo, pwedeng 100% kumita tayo o masinso. Kaya sa videos na ito, ipapakita ko sa inyo yung ating mga diskarte para siguradong hindi tayo malugi sa ating farming business. Isang magandang araw na naman sa inyo mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Sa mga nakaraan nating video, maraming nagtatanong kung ano yung mga diskarte natin dito sa ating munting backyard farm. Kaya sa videos na ito ay pakikita ko sa inyo yung ating mga diskarte dito sa ating munting backyard farm at yung ating araw-araw na paggagawa ng ating mga patuka para dito sa ating mga alaga. Kaya sa videos na ito, marami kayong makikita, marami kayong matututunan at maisishare ko sa inyo ng maayos. Iba't ibang araw, pinagsama-sama ko para maipakita ko sa inyo ang ating mga iba't ibang diskarte sa paghahanda para sa ating mga patuka, sa ating mga alaga. Ang inyong nakikita na dahon na ginagayat ni Mrs., yun po ay tinatawag na talinom. Ang talinom dito sa amin ay ginagamit yan sa pagpapaasim kung kami ay nagluluto ng sinabaw. Pero nadiscover ko siya na pwede palang ipakain sa ating mga alagang manok. Kaya sa bilis nitong dumami, pwede nating i-chop, ihalo sa mga iba't ibang organic na nakukuha natin dito sa ating backyard farm. At hinahaluan po natin yan ng 30% commercial feeds. At kung ikaw naman ay mayroong mga alaga at mayroong kang munting farm, mas mainam na mayroon tayong shredder, ito ay napakalaking tulong para mapabilis natin yung pag-chop natin ng ating mga organic na patuka na nakukuha natin dito sa ating backyard farm. Mayroong mga nagko-comment kung saan natin ito nabibili. Ilalagay ko na lang sa description box yung link kung saan natin ito mabibili. Itong ating shredder na ito, mahigit 3 taon na natin itong ginagamit. Sa awa ng Diyos, ayos naman. Marami-rami na rin ay yung mga organic na nagawa nito mga ka-farmers, bawing-bawi na. Pero kung makikita nyo sa kanilang store, ang kadalasan na lumalabas ngayon ay yung kulay blue. Pagdating naman sa presyohan mga ka-farmers, mayroong 3,000 plus, may 2,000 plus, may 4,000 plus. Kung gusto nyo na mas maganda, mas malaki, mas mahal. Pero kung nagsisimula pa lang kayo, panalong-panalo na yung 3,000 plus mga ka-farmers. Matagal mo rin magagamit yan. At yung mapapansin nyo mga ka-farmers, iba't iba yung ating paghahalo ng ating mga patuka, yung ating organic, yung ating commercial feeds. Minsan may papaya, may saging, may dahon ng talinom, may azula. Depende po yan sa araw. Kasi alternate yung pag-harvest natin. Kung nakikita natin na maraming dahon yung talinom, sa araw na ito talinom yung ating harvestin. Pag maliit na yung dahon, sa susunod naman na week tayo mag-harvest. Kung saan yung marami, doon tayo kukuha para mabalance natin yung pag-harvest natin sa mga tanim natin na organic na tinanim natin dito sa ating munting backyard farm. Pero pagdating sa ating azula, halos araw-araw tayo nag-harvest kasi alam nyo naman napakabilis dumami ng ating azula. Pagdating sa mga malunggay, mulberry, madre de agua, iba't ibang araw yung ating pag-harvest sa kanila para hindi agad maubos at makalbo yung kanilang dahon. Sa araw naman na ito, marami tayong papaya, inuubos na ng kuwaknit or bat, ano bang tawag sa inyo, or paniki mga ka-farmers. Inuubos na, nakita ko, kaya ang ginawa natin kanina, sinap natin, hinanuan natin ng azula at haluan din natin yan ng commercial feeds para manatiling malulusog, mataba yung ating mga alaga dito. Sa ganong paraan mga ka-farmers, malaki yung ating maititipid. Kailangan mapanatili natin malusog ang ating mga alaga para sigurado ang egg production na ma-harvest natin araw-araw. Simula nang dumating itong azula mga ka-farmers, napakalaking tulong ito sa ating mga alaga. Kaya kung wala pa kayong tanim, nako, nahuhuli po kayo mga ka-farmers. Ngayon ituturo ko naman sa inyo kung ano ang madaling paraan at makakamura ka sa pagtatanim ng azula. Pero ang pinakamasarap na part mga ka-farmers, yung mag-harvest tayo ng itlog every morning. Ika nga, kung mayroon kang itinanim, mayroon kang aanihin. Para sa amin ni Mrs., mas masarap kaibigan yung aming mga alagang manok. Sa una mga ka-farmers, mahirap. Pero araw-araw na natin itong ginagawa, nagiging madali na lang. Katulad nito, mayroong mga hulog na aratilis at yung ating tambis mga ka-farmers. Ang gagawin natin, i-chop, hahaluan ng feeds at ibibigay sa ating mga alaga. Ngayong balik tayo doon sa paggagawa ng azula pan. Ano ba yung pinakamura at matibay at madali na paggagawa ng azula pan? Kung nakikita nyo doon sa ating azula pan ay may black na plastic. Yan ay tinatawag na lining pan. Kadalasan niyang ginagamit sa mga gumagawa ng fish pan. Para sa ating mga ka-farmers na naghahanap ng material para mapabilis at matibay na pang azula pan, ayan po yung azula pan, hindi kayo magsisisi.
matibay at stretchable. Siguradong hindi maglilik. Ilalagay ko na rin sa description box ang link para hindi kayo mabudol, baka iba pa yung mabilhan nyo. Yung ating garbage mga ka-farmers, yung ating mga alaga, yung mga nakabuhay na mano, yung mga first leaves, kinuha na misis, yung mga matatanda, sinap, hinaluan ng azola, nilagyan ng commercial feeds. Yan yung ating ilalagay sa ating mga alaga. Enjoy na enjoy yung ating mga alaga. Alam nyo ka-farmers, nang nandoon pa kami sa Middle East, talagang purga kami sa itlog at manok. Kaya sabi ni Mrs. sa una, gumawa tayo ng organic na brown egg. Pang araw-araw natin na pwede natin gamitin. Siguro hindi lang kami nakaranas. Pagdating sa abroad, maraming mga kababayan natin na pag nasusobrahan sa itlog at manok, nagkakaroon po yan ng butlig-butlig na pula. Dahil nga maraming aratilis na nahulog kasi marami ng hinog, hinalawaan ni Mrs. ng azula kasabay ng feeds. Ayan, enjoy na enjoy yung ating mga alaga. Ganyan lang yung ating mga ginagawa halos araw-araw. Alam nyo ba yung mga diskarte namin? Kumukuha kami ng mga damo-damo. Once na malakas kumain yung ating mga alaga, diyan ko nalalaman na pwede yan ipakain sa ating alaga, ihalo natin dito sa ating mga organic na ating nakukuha dito sa ating backyard. Marami tayo mga ka-farmers na nalulugi dahil nga sa maling pamamalakad nila sa farm. At syempre, umaasa lang sila sa commercial feeds. Minsan nagpapasahod pa sila ng tao kahit hindi ganoon namang karami yung kanilang mga alaga. Pag kaya natin alagaan, tayo lang muna yung ating pamilya yung magtataguyod sa ating farm. Once na malaki na, malawak na, marami na tayong alaga, diyan na tayo kumuha ng tagabantay at mapagkakatiwalaan dito sa ating farm. Ako mga ka-farmers, iba yung teknik ko sa pagpapasahod ko sa aking tao. Nung nagsisimula pa lang ako, ang aking pasahod sa aking tao ay nasa 5,000 lang. Libre yun lahat mga ka-farmers, yung pagkain nila. Minsan may mga sabon pa yan mga ka-farmers. At kung ano-ano pa na ibinibigay natin sa kanila. At ang ginagawa ko naman, pag nakakabinta ko ng malaki at mayroon akong extra, inaabutan ko yan mga ka-farmers. Kaya ang nangyayari, hindi lang 5,000 ang kanilang nakukuha. Nadepende rin kung magkano yung aking na-harvest o nabibinta dito sa ating backyard farm. Ipinapakita ko sa kanila mga ka-farmers na pag malaki yung aking kita, mas malaki rin yung kanilang makukuha. Pero kanina mga ka-farmers, ito ang nangyari. Nahulog ang 5 itlog. Sayang din yan mga ka-farmers, pero wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang buhay. Hindi natin inaasahan yung mga pagsubok na dumadaan sa ating buhay. Pagkatapos mag-harvest, ibiyahin na natin papunta sa ating bahay, babalotin, i-deliver sa ating mga sinusuplayan. Kung mayroong order ng mga kapitbahay, mga kaibigan, nire-repack na natin yan at naglalagay tayo ng mga extra, baka sakaling sa daan ay mayroong bibili mga ka-farmers. May mga taong hindi inaasahan, pag nakita nila yung brown egg, talagang naguhumaling at napapabili. Ang pinaka-point sa pagbabahagi ko ng videos na ito mga ka-farmers, kung susundin nyo lang ang inyong mga nakita sa ating mga diskarte, hindi tayo malulugi. 100% mga ka-farmers, kikita tayo. Kasi kung aasa lang tayo sa mga commercial feeds, baka agribit lang yung yumaman. Gumawa tayo ng diskarte para sigurado kumita at hindi tayo malugi. Yun lang mga ka-farmers, para sa iba pang mga video, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell